Ayan, magandang gabi pong muli mga kababayan. Kahit linggo ngayon, balitaan pa rin tayo. Ngayon, may bagong pumasok na balita po. Nakakaduda. Itong bagong pa-survey, political survey, na ewan na naman kung sino ang nagpa-survey nito. Basta, kung sino man ang nagpa-survey dito, ay gusto talaga paupuin yung pro-China. Nakakaduda po kasi, bakit kaya sa kabila ng mga negative issues, mga kapalpakan, ang taas-taas po ng rating ni Sara Duterte. Siyang pinakamataas. Mas mataas pa kay PBBM. At nakapagtataka po, bakit si Amy Marcos, dati naman sa ibang mga surveys, pang-4 siya, pang-5. Ngayon, tumalsik sa number 15. I smell something fishy. Kayo mga kababayan, anong masasabi niyo? Kailangan po paminsan-minsan maging madumi ang isip natin para hindi tayo nagmumukhang tanga. Alam nyo, hindi man aminin, halatang-halata naman kung sino ang may nagkomisyon ng pa-survey na ito. Nauuso po ang survey. Ang aga-aga pa. Nakakaisang taon pa lang si Bongbong Marcos. Atat na atat nang makaupo. Ano ba yan? Tapos sasabihin naman itong mga tagasunod, mga bulag na tagasunod ng mga Duterte na sikat daw si Sara, lumilipad, may mga gustong makisakay sa popularity ni Sara, may mga nagkikiss-ass kay Sara. Hello? Sikat nga ba? Totoo nga bang sikat? Sikat sa ano? Baka fake fame. Oh, ganon. Tatanga-tanga lang ang magsasabi na totoong sikat sa mga kapalpakan ng mga desisyon na pinagagawa dyan sa DepEd. Sikat yon sa inyo? Sa totoo lang, akala nyo naman tanga ang taong bayan. Yang mga pa-survey na yan, may nagbabayad dyan kung sino ang gusto nilang pasikatin. Dahil gustong i-brainwash yung isip ng taong bayan na, uy, mataas si ganito, popular si ganito. Sino kaya sa mga opisyal ngayon ang may ginawang katinuan? Si Sara na pinagtatanggal yung mga artwork sa loob ng classroom, pati mga litrato ng bayani, tatanggalin. So, ayaw mo nang ipakilala kung sino si Jose Rizal at si Andres Bonifacio sa mga kabataan. So, sino ang gusto mong makilala ng mga kabataan? Anong katangahan yan? Tapos yun ba ang nagpasikat sa DepEd Secretary? Huwag kayong pinagluluko ninyo ang taong bayan eh. Niluluko ninyo ang sarili ninyo. Saan lumabas itong survey report na ito? Sa Manila Times. Research nga natin kung sino ang may-ari ng Manila Times. O, sino ang may-ari ng Manila Times newspaper at ano ang koneksyon niya sa mga Duterte? Ano ang relasyon niya sa dating Pangulong Duterte? Niyang may-ari ng dyaryo na yan.
Sa ibang mga pero pwede naman ako maniwala na si Amy Marcos nagiging unpopular kasi nga kahit sa akin hindi na siya popular sa kalooban ko Kasi masyado siyang nagpapakita ng pagtataksil. Pro-China Hindi ko lang alam kung totoo nga ba yan. Pero, kung pro-China si Amy Marcos, mas lalong triple, quadruple, 10 times na pro-China ang mga Duterte. Anong pinagsikatan yan? Nagiging unpopular nga si Sara ngayon dahil dyan sa nire-request niya na sangkatutak na mga Intel Fund, confidential fund. Tapos sikat? Hello? Are you kidding me? Nagpa-prank lang. Napakaengot. Kung sino man po ang promotor nitong pasurvey na ito, niloloko nyo lang sarili nyo. Tingnan natin kung maging pangulo talaga yan. Halatang halata masyado. Si Bongbong Marcos ang baba ng rate, samantalang may mga ginagawang kabutihan ngayon. Kayo lang naman kasi ang nagpapasama kay Marcos Yung mga anti-Marcos na yan na dating suportador ni Marcos, ngayon, hindi lang napagbigyan yung gusto, pinagsisisiraan na. Pinabulok na yung pangalan ni Marcos. Sobrang inggit. At nanggugulo pa. Nanggugulo sa politika natin, sa sitwasyon ng bansa natin, ginugulo. Magulo na nga. Lalo pa niyang ginugulo. Hindi lang nabigyan ng posisyon sa gobyerno Kung nabigyan ka ng posisyon, pasalamat ka. Pero kung hindi, ibig sabihin, may kulang sa iyo. Huwag mo ipilit ang sarili mo. Porque hindi kinuha. Porque hindi binigyan. Maninira na lang. Nagmumukha na tuloy lukarit Nagmumukha ng luka-luka. Parang nasisiraan na ng bait Hihingi ng posisyon sa gobyerno ng Pilipinas, hindi naman siya Filipino citizen. Banyaga. Pinagkukwestiyon yung ibang politiko na mayroong American citizenship. Si Erwin Tulfo, yung mga Tulfo, si Soriano, kayo American citizen, siya American citizen din. Napaka-toxic ng bunganga. So ngayon, itong survey na ito, na ang top talaga ay si Sara, very low si BBM, at si Amy mas lalo na. Nasa kailaliman, ang hirap ng hatakin pataas. Nababasa niyo po bang ibig sabihin yan? Pati si Martin Romualdez, ang baba ng score. Sino ba si Martin Romualdez at saka si Amy Marcos, at saka si BP Sara? Sino-sino ang tatlong ito sa 2028? O ngayon, pinapabango ng husto yung pangalan ni Duterte. Sige nga mga kababayan, kung totoo man na may mga bumoto dyan sa survey na yan, sige, nakahanda ba kayo na maging sa ilalim ng pamamahala ng komunistang inchik? Bahala kayo sa buhay nyo. Ako tataka sa pag nagkaganon.
Magmo-migrate na ako sa Mars. Sasabit ako sa rocket ni Elon Musk. Sa totoo lang, itong mga pasurvey na ito, napakalaking kalukuhan to. Pang-brainwash ng tao. Paano naging sikat sa mga tao yan? Si Sarah? Ang daming kabulastugan. Yan lang na napakalaking confidential fund na hinihingi. Anong klaseng Defense Secretary yan? Anong klaseng Vice President yan? Kung talagang totoo na mahal niya ang bayan, ang mahihirap, ang daming kulang na classroom, maraming kulang na teacher, inuuna confidential fund na hindi naman ibinabayad doon sa naniniktik. Di ba? Di ba napaamin ka ni Lagman, Sarah? Di ba kinwestiyon ka ni Edsel Lagman? Kung ibinibigyan mo ba ng allowance, ng panggastos, yung mga inutusan mo na pulis at NBI para maniktik. Maniktik ng ano? Totoo kaya na may sinong tiniktikan? Halos wala, hindi na nga makakilos ngayon ng mga NPA. Napakaganid naman sa pera, oh. Inubos mo na nga yung 125 million na hindi may paliwanag kung saan dinala. Ngayon, ito naman, 650 million. Walang kabusugan, ang taba-taba mo na eh. Kakabwisit. Alam na alam ang problema dyan sa DepEd kung ano ang mga kulang dyan. Asaan na yung mga Nutriban? Wala ko nakikitang Nutriban. Wala ko nababalitaan na may Nutriban. Ang Nutriban lang narinig ko, yung gustong ipamigay ni Amy Marcos. Ewan ko kung natuloy na. Pwede ba Sara Duterte? Magpakita ka naman ng kahihiyan. Bakit hindi mo minsan man lang, kahit ngayong taon man lang, o di sa susunod na taon, di kumuha ka na. Pero gastusan mo muna yung mga kulang na kailangan dyan sa DepEd. Hindi ka ba naawa sa mga bata na nagkumpulan na sa isang room? Minsan kung saan-saan na nag-lecture, nakakaawa pati teacher. Sa ilalim ng puno ng kahoy, sa mga gym, dahil kulang sa classroom. Diyan sa mga lugar na sobrang dami ng mga estudyante, nagti-3 shifting. Ang mga bata, pagigisingin mo ng alas 5 ng madaling araw, para pumasok ng alas 6? Kawawa naman. Tapos yung iba, 3 shift nga eh. Mayroon pang mga pang alas 5, anong oras yun uuwi? At yung teacher, masyadong overworked. Palibhasa, hindi ka teacher. Hindi mo alam kung ano kabigat ang trabaho ng isang teacher. Kaya ayoko mag-teacher eh. Hindi sulit. Pwede ka naman magturo dito sa online. Dito sa internet. Mas relax ka pa. Your own time and pacing. One of these days gagawa ako ng isa pang vlog. Tuturo ako ng history. Kasi history naman ang major ko. Minor pala. Subaybayan po natin ang gagawin nito ni Sarah ha. Kasi marami na pong nananawagan ang nag-iingay dahil dito sa lintek na confidential fund na ito.
na napakalaki. Alam mo, ang isang taon na confidential fund ni Sara Duterte na 650 million, pwede na magpagawa doon ng military outpost doon sa Ayungin Shoal. Kung ayaw mo yan na gastusin dyan sa pagpagawa ng classroom. Mayaya ka naman, Sara Duterte, oh. Ang laki na ng perang nandyan sa tiyan mo. Kaya ang laki-laki na. O ano, mga bashers ko na mga tagahanga ni Sara, hindi ko babasahin ang mga comment nyo. Migas kayo dyan. Basta ako, sige, manood kayo sa akin para makarinig. Manggigil kayo. Doon kayo manood sa mga vlogger na pro Duterte. Doon magkakasundo kayo. Doon si Manong Gigil. Gigil na gigil. Gustong manuntok sa screen. Bantayan po natin mga. Pati si dating BP Leni Robredo nag-iingay na. Kasi yung ano ngayon, triple doon sa kanyang hindi confidential fund, budget. Yung budget sa opisina, sobrang laki. Aanhin mo yan, Sara. Ano yan? Pangpondo sa pangkukudita kay Bongbong Marcos? Pag hindi mo yan i-give up, para sa akin, yun ang plano mo. Yun ang plano mo. Plano ninyo, nung mga kampon mo. Gusto nyo patalsikin si Marcos eh. Sa tulong ng China. Sa totoo lang, nangingialam ang China eh. Parang siya yung may pakana ng mga movement na yan na pagpapatalsik kay Bongbong Marcos. Oy, PBBM, ingat ka. May gusto magpatalsik sa'yo. Huwag naman sanang maulit pa yung nangyari sa tatay mo. Be alert. Paano mga kababayan? Sasama ba kayo sa pag-iingay? Ingay-ingayan natin ito. Itong magandang bruha na to na busog sa pera. Sige mga kababayan, saka na lang uli. Naiinit ang ulo ko eh. Mag-umpisa ko lagi ng okay. Magtatapos ako ng hindi okay. Sige, thank you very much for watching and happy bashing! Doon sa bashers, shout out po sa aking mga suki na nag-a-appreciate ng aking mga vlogs. Thank you for watching and hasta la vista. Peace!